Ngayon, puntahan natin yung mga senador. Kasi, mukhang nagbabale-balentong sila ngayon, guys. mukhang, mukhang nagbabale-balentong sila. Lalo na tong isa. Nagulat ako sa statement. Alam nyo, mga kotsero, hindi ako naniniwalang mahina ang utak ni Senator Bato de la Rosa. Hindi ako naniniwalang ganun si Senator Bato de la Rosa. Pero every now and then, may mga moments talaga na isipin mo, dapat ko ba bang paniwalaan yun? Anong sinabi ni Senator Bato? Senator Bato naman, dapat di ka na nakailam dito eh. Dapat di ka na nakailam dito, Senator Bato. Siyempre, magkotropa sila, di ba? Ang gagawin. Bato doubts accusations versus Son of God. Kibuloy. Son of God yan eh. Hindi niya magagawa yan. Son of God siya eh. Ay nako, Senator Bato, dapat di na kayo nakialam. Kasi kapag nakikisaw-saw pa kayo ng ganto-ganto, mababash pa kayo. Diba? Wag na lang kayo magsalita. Or kung kakausapin nyo siya, i-message mo na lang, sabi mo, Pastor, hindi ako makapaglabas ng statement, pero suporta ako sa'yo. Mga ganon. Huwag mo na i-publicize. Diba? Huwag mo na i-publicize, Senator Bato. Ano ba? Ay. Sabi niya. Ito. Hindi naman ako nakatingin sa kanya 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the Son of God. Senator Bato naman. Tinawag niya talaga siyang Son of God eh. He is the Son of God. So less expected ko sa kanya na gumawa ng mga ganong offense. Minsan kengko ito si Senator Bato talaga eh. Alam niyo, si Senator Bato, ito matalinong tao to si Senator Bato. Ang ano lang sa kanya, minsan kengkoy talaga siya. Kaya minsan hindi mo alam kung, wait lang, nangingengkoy lang ba ngayon si Senator Bato o seryoso siya? Ito pa sabi niya. Ang impression ko sa kanya ay respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganong kababuyan na inaalid sa kanya. Parang hindi ko siya nakikitaan na mabait siya. So, hindi mo pwedeng ibase yung guilt or innocence sa kung ano yung itsura ng tao. Or sa imahe na binuo niya. Lalo sa mga taong naniniwala sa kanya na siya daw ang bagong Son of God. Kung totoong siya yung bagong Son of God, o di, suko siya. Tapos kapag binitay siya dahil sa mga krimen niya, dapat sa ikatlong araw ay babangon naman siyang muli. Daming kaibigan ni Bato sa Senado, no? Kasi Bato ni Kibuloy sa Senado, no? Yan. So apart from Bato de la Rosa, Senator Cynthia Villar, Amy Marcos, and Robin Padilla questioned the purpose of the Senate investigation. Ito pinag-usapan na kanina. Pero balikan natin. Sana yun? Balikan muna natin yung kay Senator Amy. Ayan. Ano sabi ni Senator Amy? Nagkasundo kagabi. Ito yung nung the following day, di ba, naglabas ng contempt order. The following day, nagpa-press con tong isa, si Senator Amy. Tapos yun nga, kinwento niya, nagkausap na raw sila. At nagkasundo na raw sila na pipirma sila para ipa-atras yung contempt order. Okay. Sige.
Bakit daw? O, sa side naman ni Senator Amy kasi parang hindi naman siya tama at palagay ko sasamahan kami ng iba pa naming grupo. Si Bongo, Senator Sincha, well, in fairness, nagkatotoo yung sinabi ni Senator Amy. Pero hindi pa kami umaabot sa kinakailangan na 8 votes para ma-withdraw ang contempt order. Kinwalify naman to ni Senator Amy ano yung ibig niyang sabihin nung hindi siya tama. Ang sinabi niya, hindi raw tama kasi kinukuyog daw siya na kinukuyog ang mga kinukuyog ang tao. Kinukuyog daw kasi si Kibulok. Ano yung ibig sabihin ng kuyog? Ibig sabihin, meron siyang kaso sa DOJ, tapos meron siyang Senate hearing, tapos meron pa siyang congressional hearing sa lower house. Actually, hindi naman kuyog yun. Malas lang talaga ni Kibuloy na nagkasabay-sabay yung mga kalokohan niyang lumabas. Sabay-sabay eh. Una, yung kaso ni Kibulok sa DOJ, matagal na yon, 2018 pa yon. Syempre, kaibigan mo yung presidente, hindi ginalaw. Hindi ginalaw yung petition for review ng 7 taon. Ganun kakorap si Xi Digong. Ganun kakorap si Rodrigo Roa Duterte nung presidente siya. Tropa eh. O di hindi pinagalaw yung petition for review. Bistado ngayon tong si Xi Digong, di ba? Mahilig pala talagang magsinungaling si Digong. Mahilig talaga siya magsinungaling. Hobby niya, hobby. Hobby niya magsinungaling. Hobby niya magsinungaling, guys. Hobby. Ang pagsisinungaling ay kanyang second language. Para siyang 'di ba sabi sa Bible, sabi daw ni Jesus, kapag nagsisinungaling daw ang demonyo, yun daw ang kanyang second language. So, ganun din si Digong. Ganun din si Digong. Ganun din si Digong. Lang yung Marcos bangag niya eh. Wala pang 1 buwan, binawi rin eh. Ganun siya kasinungaling. Hindi niya kayang panindigan mga sinasabi niya. Wala. Tapos, sasabihin ng mga Duterte Balahura supporters, yung mga taong katulad nitong si Warbisdak, sasabihin niya, hindi, ano lang yan, political strategy lang yan kasi master strategist, art of war. Political genius, master strategist, art of war, mahal namin presidente Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ganun sila katanga, guys. Ganun katanga mga Duterte Balahura supporters. Inuuto na sila, happy pa sila. Binobola na kayo, happy pa kayo. Purihin natin si mahal namin Pangulo Rodrigo Roa Duterte. kahit binubudol na kayo ng harapan. Ganon kayo. Habi din mag-fentanyl. O nga, sorry. Habi din niya mag-fentanyl. Kaya ewan ko ba bakit todo tanggol si Senator Amy dito. Pwede namang hindi. Pwede naman siya magising sa katotohanan na yung mga kinampihan niya ay mga gago. Pardon my French, but it is what it is. Nagwawala na yung mga Duterte Balahura supporters. Ay, no. Yung ginawa ka ng tanga, happy ka pa. Diyos ko. Tapos, ayun. Anyway, tuloy natin tong kwento.
Sabi, yung ibang akusasyon ay napakatagal na. Bakit ngayon lang lumilitaw? Okay. Bakit ngayon lang lumitaw, Senator Amy? Sagutin ko yan. Tanungin mo yung tanungin mo yung tatay digong mo. Tanungin mo yung tatay digong mo, bakit ngayon lang lumitaw? Tanong mo yung tatay digong mo, bakit ngayon lang lumitaw? Ano? Hindi mo maitanong, no? Ganun kasi yun. Ganun kasi yun. Yung tatay digong niya, ni Senator Amy, inupuan yung kaso. Imagine, pinag-intay ni Shi Digong yung mga biktima na makakuha ng hustisya. Justice delayed is justice denied. Hindi gagawin ni Digong yan, hindi gagawin ni Tatay Digong yan kasi prosecutor siya, etc. etc. Ginawa na nga eh. Ginawa na nga eh. Ano? Ano sasabihin niyo? Pagtatanggol niyo pa yan? Ewan ko lang. Puntahan natin si Villar. Villar opposes arrest of Kibuloy. You don't do that to a friend. Huwag mo gagawin yan sa kaibigan mo. Ganon, sabi ni Villar. Nakangiti po. Mukhang Joker eh. Mukha ni Joker. Ganun yung smile niya. Siguro kasi matanda na, kaya ganun. Pero, weird. Anyway, sabi niya, pumirma na ako kahapon, sabi niya. Okay, bakit daw siya pumirma? Kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya. Ay, kaya pala. Kaya pala pumirma siya. Kasi mabait sa pamilya niya. Ilang lupa ba ang binigay niya sa'yo? Ilang lupa? Ilang lupa kaya ang naibigay niya para sa kamelya? Bait daw sa pamilya eh. Ay, nako. Mabait siya sa aming pamilya at nagtataka ako dyan sa case na yan. Kaya medyo hindi ako masyadong naniniwala dyan sa case na yan. Okay. Di pala kayo naniniwala eh. Ba't di nyo ilabas si Kibbs? Palabasin nyo. Di pala kayo naniniwala eh. Para naman may silbi yung paniniwala nyo. Na alam na, dahil naniniwala kayo inosente. Si Kibulok. Naniniwala kayo inosente si Kibulok eh. O di hayaan nyo siyang humarap sa Senado. Hindi lang yun. Hayaan nyo siyang humarap sa korte. Hindi lang yun. Hayaan nyo din siyang humarap sa korte ng Amerika. Ganun naman kasi yun. Ganun naman kasi yun. Lakas nyo, di ba? Kaibigan nyo eh. Kaibigan nyo eh. Di ba nga, sabi ni Rizalina Baluyot, gusto ko to Ayan, gusto ko to Sana. Di ba nga yung two thieves, nagsorry si Dimas sa sins niya, kaya sabi ni Jesus Christ, isasama kita sa kingdom ko. So gusto niyo sumama sa kingdom ni Kibbs? Baka gusto niyo sumama sa kingdom ni Kibbs? Gusto niyo sumama sa kingdom ni Kibbs? Oo. Tapos sabi niya, since they have become friends years ago, Villar said Kibuloy never asked money from her. So what? Ito nakakatawa to eh. She surmised that Kibuloy just probably opted not to face a Senate probe because he does not want to be embarrassed in public. Marami siyang member ipakukulong natin. Ay, hindi. Hindi excuse yan, Villar. Hindi excuse yan. Ito yung napapala natin, kaka-elect natin ng mga oligarch eh. Tingnan nyo.
Tingnan yung ano, kabulukan ng utak nito ni Manny Villar. Ni Cynthia Villar. Sabi niya, marami siyang member papakulong natin. Ay, bakit hindi? Lalo na pag napatunayan yung krimen. Lalo na pag napatunayan yung krimen. Paano na? Hindi, marami siyang member So sige, kahit nanggahasa siya ng bata, at nag-launder siya ng pera, at nag-human trafficking siya, huwag natin ikulong, dami siyang member Dami siyang member Kailangan huwag natin ipakulong. Dami siyang member sa church Kuha ko sa inyo. Ito naman, si Senator JB, di ba may pagbawi? Ang sa kanya, ang aligasyon naman sa kanya, dahil nabash siya. Kaya daw siya may pagbabawi. Nagpaliwanag siya. Sabi niya, I did not withdraw because of the bashing. I'm very used to that. It's a matter of doing the right thing. Ni-interview din siya kanina dito kay Ted Pailon. Panoorin natin ano nangyari dito. Magandang umaga po sa inyo, Senator J.V. Ejercito. Good morning, sir. Hi, Manong Ted. Good morning. DJ Chacha, good morning po. Morning. And thank you po sa inyong panahon. Sige, so Chacha, ito na siya. Oo. Yes po, Senator JV, no? Ito na nga po, after nyo pong ilabas yung naging pahayag nyo po na binabawi nyo po at wini-withdraw nyo yung signature doon sa dokumento na nagsasabing against sa contempt na order directed towards Pastor Apollo Quiboloy, may mga natuwa pero meron po mga nagsasabi na parang ang ibig sabihin daw po ba nito ay parang inaamin po ninyo na hindi nyo muna carefully in-examine yun pong mga ebidensya bago nyo po pinirmahan, yun pong napapirmahan sa inyo ni Senator Robin Hood Padilla? Hindi naman sa ganun. Ang akin pong naisip dahil that day, nag-announce na rin po si Secretary Remulla ng DOJ that cases will be filed already against Pastor Quiboloy, tapos may ongoing na rin yung FBI. So ang naisip ko for practical procedural practicality ay sabi ko anyway, may investigation kami, we can only recommend filing of cases. Ngayon, ipafile na po ng DOJ. So naisip ko na that time, magiging moot and academic na. So it's for procedural practicality. Kaya po, yun yung naisip ko that time. Kaya lang, nagbago rin ang isip ko dahil may nakausap din akong mga ilan na doon na kaibigan kong opisyal, na matagal na stasyon din po sa Davao, na naikwento rin po yung mga nangyayari. Kaya po, nagbago po ang aking pong position dyan. So, yung kaya mga nakwento kay Senator JB, yung mga pinag-usapan sa hearing or iba pa? Feeling ko iba pa Kasi kung yung mga napag-usapan lang to sa hearing, parang moot and academic, di ba? Parang moot and academic siya. Kung yung pinag-usapan lang sa hearing. Pero yung kung baka meron pang mga ibang impormasyon na lumabas that convince Senator JV na magbawi ng kanyang boto. Probably. ang sinasabi niyo po, dahil po talaga din sa mga nakausap ninyo, hindi dahil po ba ito sa parang may mga ilan po kasi nakikita ko online na parang negatibong reaksyon towards po dun sa listahan na kasama nga po kayo dun sa mga against sa contempt? Ay, hindi po. Sa akin po, more of, sabi ko nga, mas maging procedural practicality, more than yung public perception. Kasi nga po, nag-file na po ang DOJ. So, yun naman po ang in-view ng investigation. Ang goal talaga niyan magkaroon ng kaso mapapay. So that day Secretary Remulla, yung araw na yun na pumirma ako, kakasabi lang ni Secretary Remulla that cases will be filed. In fact, nakakuha na ako ng dokumento na meron na pang resolution ang DOJ directing the prosecution team
of Davao to already file such cases. So yun po ang talagang rason. Anyway, siguro siya maganda rin nating So meron na palang resolution. So magbubukas na yung kaso sa Davao. Yun pala. Yun pala. Now it makes sense. Mamaya, pag pinag-usapan na natin yung pagiging administrator ni Shidigo, pag-usapan natin to. Buti, ganito natin yung kwento para may sequence. So, tapos, tuloy natin. straightforward na ito. Kasi kayo ho naman po nagbago ng desisyon and kayo nag-issue nga, meron kayong sulat mismo kay Senator Robin. So ngayon, what do you expect na wala pa ho kasing sapat na dami ng pirma doon sa petisyon ni Senator Robin dito po sa nangyayari ngayong investigasyon in aid of legislation sa kaso po ni Pastor Kibuloy? Siguro Ted, kasi yung Committee on Women talagang mas marami ang sa amin, no, mas marami yung lady senators, no. Sa tingin ko, yung mga lady senators talagang ngayon pa lang ay hindi napipirma po yan. So For hindi, sure. baka Senator Amy mahirapan lang, din tsaka si kung Cha. abutin sa ngayon sa aking pong tansya, no. Itong dahil nga mas marami po kasi syempre yung Committee on Women's to, mas marami po talaga sila case pito sila miyembro po. But one lady senator who admit that family friend nila si Pastor Kibuloy ay pumirma, si Senator Cynthia Villar. Si Amy rin. Opo, pero yung remaining lady senators, no, tingin ko ay wala na hong pipirma doon sa mga naiwan po. Opo, but ang maganda ho talaga ditong question, Senator JV, is that may basis ba yan ang ginagawang investigasyon at patuloy pong investigasyon at yung pag-oobliga kay Pastor na humarap sa hearing? Well, ang sabi nga namin noong una rin, isa sa mga concern ko, Ted, DJ Chacha, no, yung dahil alam niyo naman pag religious organization, medyo complicated yan dahil may mga followers yan. Siyempre yung security, yung lalo na yung aming Senate OSAA, no, yung mga Senate police namin, medyo matatanda na rin. Siyempre, naisip ko rin yun, no? Naisip din natin yan na kaya nga sabi na ni Senator Ontiveros, kung pwedeng mag-compromise na lang because of the situation, baka pwedeng payagan na lang mag-Zoom na lang, no? Online. Sabi niya, pwede natin pag-usapan yan, pero ang gusto lang niya, i-acknowledge si Pastor Kibuloy itong committee, no? Yung wag namang baliwalain. Parang yun ang naging huling usapan. So, she is willing, kung sakasakali pag-uusapan ng committee, halimbawa, yun nga, hybrid, ay pwede siya mag-online. Sarap naman ng buhay niya. For safety reasons. Okay, sige po. So, Sarap ng buhay. Senator, meron po ngayon ng balita, siguro po alam nyo na. Sarap naman ng buhay, no? Nasa hearing ka, tapos online lang. Pwedeng yung mawalan ng signal, di ba? Every now and then, may mahirap na tanong, biglang mawawala ng signal, di ba? Pwedeng ganun eh. Diskarte lang yan eh. Di ba? May ayaw kang sagutin, biglang madi-disconnect. Ganun lang naman kasimple yan. Ganun lang kasimple yan. Sige, baala kayo. Na doon sa Estados Unidos, yung arrest warrant labang kay Pastor Kibuloy, ngayon po'y ipatutupad na ng lahat ng ahensya na maaari makatulong para siya mahuli. Kung sakasakali pong Arrest dumating warrant yan ang pagkakataon na meron na pong prosesong extradition laban kay Pastor, meron ba ho kayong pagtutol doon na siya dalhin sa Amerika para harapin niya yung mga kaso niya doon? Well, gaya din ang sinabi ko noong una, no, bago pa ako pumirma noong una, na mas maganda harapin na lang ni Pastor Kibuloy para marinig din po niya yung panig niya, no, para hindi po sabihin one-sided. Maganda nga magpakita na siya sa committee para marinig naman po yung kanyang panig, no. Ito siguro kung matutuloy yung extradition, meron po tayo talagang extradition treaty, then I think wala hong choice kundi talagang harapin na, no? He has to face the music kung yan po ay talagang mangyayari. Yes po, Senator. Ako last na lang ha. Para na lang kung may mga katanungan pa si Manong Ted sa inyo. Kanina nabanggit niyo po no, na komplikado pagka religious groups
o religious leader ang kasama doon sa mga kailangang investigahan. Diyan din po nang gagaling yung ilan sa mga na parang napapansin ng mga netizens natin at mga kababayan natin na parang yung trato ninyo sa kaso noon nung ni Senior Aguila na isa ring pastor at miyembro po ng isang religious group, iba po daw yata ang pagtrato ng ilang mga senador dito sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Ano pong comment nyo tungkol doon? Siguro, DJ Chacha, Ted, yung timing na, no? Dahil alam niyo naman na at present, no, may away po ang Senado at ang Kongreso. No? Since January, wala akong tigil ang mga congressman sa pag-atake po sa Senado. So, naging busy. Siyempre, as part of the leadership, sinusuportahan po natin ang ating Senate President. Tapos, ngayon naman po, siguro naman narinig ninyo, muntik ho magkaroon ng coup sa Senado nung kamakailan. So, kaya siguro yan po ang rason kung bakit marami po ang naging abala. Kanya-kanyang meeting ho ito. Pero ngayon na medyo hopefully, mag-stabilize na at matigil na itong coup sa Senado ay palagi sana matapos na kasi we are still trying to regroup. Nag-aayos pa ko ngayon. Kinonfirm ni Senator JB yung kudeta sa Senado. Parang weird ah. But anyway, di naman yun ang topic. Ang tanong kasi mga kutsero ni Chacha is bakit iba yung treatment? Bakit iba yung treatment? And I would say, alam nyo mga kutsero, simple lang naman ang sagot dyan nagpaikot pa si Senator JB. Kasi nga, kaalyado nung 4 na senador. Maraming senador sa Senado ngayon, nakaalyado sa politika si Pastor Canor. So regardless of his guilt or innocence, poprotektahan nila si Pastor Canor. Iba talaga. Iba talaga. And sana admission na lang, di ba? Sana admission na lang. Sana tinanggap na lang. Sana tinanggap na lang. Na siguro ganito, may mga kaalyado siya dito. Kaya we cannot discount the fact na may mga ganyan ganto. Pwede naman Pakatotoo na lang kayo. Alam naman namin lahat yun Iniisip na namin lahat yun Di ba? Kukumpirmahin nyo na lang. Kukumpirmahin nyo na lang. So, I guess, to some degree, meron kasing hila sa inyo si Pastor Canor. To some degree. Pero, alam nyo, mga kutsero, ulitin ko lang, 7 taong inupuan tong kaso na to. 7 taon. Kung kayo yung babae na allegedly ginahasa ni Pastor Canor, kung anak nyo yung allegedly na ginahasa ni Pastor Canor, kung kayo yung nagrereklamo na binubugbog daw ni Pastor Canor, anak mo yon o ikaw yon, mag-iintay ka ba ng 7 taon? Hindi. Hindi ka mag-iintay ng 7 taon. Ang gagawin mo, kakalampagin mo lahat ng pwede mong makalampag. Hindi ka pinapansin ng gobyerno Bakit? Kaibigan mo yung presidente Tropa pips mo yung presidente Kasama ka ng Davao Boys What can you do? What can you do? Diba? Tapos ngayon, so 7 taon inupuan yung kaso, tapos ngayon medyo mas open ngayon ng gobyerno sa fairness and justice. Sasabihin naman ng mga senador na kakampi o kaalyado ni Kibuloc na hindi, wala siyang ginagawa. Mga huwes ba kayo? Una. Pangalawa, nakita nyo ba yung mga ebidensya?
para sabihin nyo na wala. Hindi, wala siyang ginagawa. Kilala ko yan eh. Wala siyang ginagawa. He's the Son of God. Malabo niyang gawin yan. He's the Son of God eh. Nakita niyo ba yung ebidensya? Kung sumama kayo sa hearing at narinig niyo yung kwento at nakita niyo yung ebidensya at narinig niyo yung excuses na inilalabas ni Pastor Canor, ni Pacquiao, baka maniwala pa ako sa inyo. Wala. Yan dinadahilan lang. Kasi kaibigan ko siya. Kasi pinapahiram niya ako helicopter eh. Nung pelikula ko, walang nagpapalabas. Nung pelikula ko, walang nagpapalabas. Maski gobyerno, hindi pinapalabas. Si SMNI lang sumugal sa akin. Lang yan, Robin Padilla ka, hindi mo na i-market yung sarili mong pelikula. Robin Padilla ka na? Institusyon ka na? Institusyon ka na ng Philippine cinema. Hindi mo na i-market yung sarili mong pelikula. Si Atty. Topacio nga, hindi artista, naipasok sa Netflix yung pelikula niya eh. Imagine. Si Atty. Topacio, hindi siya artista. Wala siyang kinalaman sa showbiz. Pero naipasok niya sa Netflix yung pelikula niya. Yung tungkol sa 44 Lito. I forget the title. Pero sa 44. Tapos ikaw hindi mo maipasok yung pelikula mo sa Memoirs of a Teenage Memoirs of a Teenage tawag dito, Rebel. May mga docu naman sa Netflix, may mga docu sa Amazon, may docu sa HBO, may docu sa Disney Plus. Hindi mo maipasok. Mamasapan no. Ayun, mamasapan no. Pero sa Netflix ko napanood yun. Pag number 1 yun, 2 linggo lang. Sa Netflix. Pag number 1 yun, 2 linggo lang sa Netflix. Mamasapan. No? Topacio yun. Diba? So, aminin nyo na lang. Aminin nyo na lang. Aminin nyo na lang na na pinoprotektahan nyo si Pastor Canor. Kasi may mga utang na loob kayo. Di naman kasi talaga yun. Netflix Philippines lang yun. Netflix Philippines lang. Yun kasi yun. It is what it is. May mga utang na loob kayo. Mga kaibigan nyo. Ganun. Ganun na lang yun. Tapos tatandaan namin lahat. Hindi namin kakalimutan. Para pag lumabas uli yung pangalan nyo sa susunod na eleksyon, burado na. For sure. Tulad ni Senator Amy, wala na. Burado na sa akin yan. Bongo, burado na sa akin yan. 2025, tatakbo silang mga second term. Si Bato de la Rosa, medyo 50-50 sa akin ngayon si Bato de la Rosa. Dahil dyan kay Kibuloy. Abangan pa namin yung iba. Kasi mukhang kayo yung mukhang kayo yung nasusubay ng utang na loob. Diba? Hindi natin kailangan ng mga senador na nagbabayad ng utang na loob. Anyway. Huwag nang ganun. So, ayun mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today.
Ayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow tayo sa ating Facebook page at palagi po kayong pumunta na po kayo sa bago kong Facebook profile. Punta na po kayo doon kasi hindi na po ako magla-live, hindi na po ako mag-upload doon sa luma kong page. I've already sold it. Iba na po ang magmamanage noon soon. Kaya kung gusto niyo po makasunod sa ating tawag dito, content dito sa Facebook, punta na po kayo sa Facebook profile. Sa profile ko po may nag-stars pa. Si Doris, ma'am, salamat po. Doris Lositano, salamat po sa inyong stars. God bless po. Ayan po mga kotsero, I'll see you again in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you. See you next time, guys. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?